I just wanna share with you guys yung journey ko sa kung paano ko na-overcome and patuloy na na-overcome yung sexual lust. Pero bago ko ikwento, let's pray and ask the guidance of the Holy Spirit. Mighty God, thank you sa araw na to na binigyan mo ako ng privilege para i-share ang aking testimony kung paano mo ako tinulungan. Lord, you are so great and you are so powerful and walang bondage ng sin ang hindi mo kayang alisin sa buhay namin. Thank you for rescuing me, Panginoon. And today, Lord God, kung sino man po yung nanonood, nawa ay magbigay ng kalakasan and inspiration sa Kanya para harapin yung mga struggles niya sa flesh, Lord God. Tulungan niyo po kami na ma-overcome ito. And Holy Spirit, habang kinukwento ko ang aking testimony, hindi mabigyan ng glory yung kaaway, kundi ko yung mabigyan ng glory, Panginoon. At mas makita namin na nandyan ka para tulungan kami. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Back then, I was so addicted to pornography. And every time na nanonood ako, mas nagle-level up yung curiosity ko. And then dumating sa punto na yung mata ko napaka-lustful na. I was 10 simula nung na-expose ako sa pornography. And at the age of 12, napunta ako sa church. Nagpatuloy ako until nag-decide ako na i-commit ko yung life ko kay Christ and sumunod sa Kanya. And doon ko nalaman na kasalanan pala yung pornography, kasalanan pala yung masturbation, kasalanan pala yung pagtingin ng malaswa sa ka-opposite gender. And sinubukan ko yun iwasan. Pero kahit anong pilit kong gawin, nahihirapan ako since na-addict na ako, hinahanap-hanap pa siya ng katawan ko, nahirapan akong ma-overcome, hindi ganun kadali. Sinusubukan ko siyang tigilan pero babalik na naman ako. Magsasorry ako kay Lord pero uulitin ko ulit. And paulit-ulit ko siyang ginagawa kahit nag-serve na ako kay Lord. And ilang years kong binatel yung pornography, yung sexual lust, pero hindi ko pa pala nasusuko yung buhay ko kay God. And doon ko na-realize na kahit anong battle natin, kung hindi pa natin sinusuko kay God yung buhay natin, hindi tayo magtatagumpay. And hindi ko namamalayan na sobrang lulong na pala ako sa lust. Palagi na ako nanonood ng pornography. And then dumating sa punto na, siyempre bilang kabataan, gusto ko maranasan yung pumasok sa isang relationship. Pero I found out na makikipagrelasyon ako not because I am driven by love, but because I am driven by lust. And hindi ko yun namamalayan kasi para sa akin, akala ko normal lang naman sa kabataan yung magkagusto. Normal lang sa kabataan pumasok sa isang relationship out of curiosity. Pero hindi ko alam nung time na yon na lust pala ang umiiral. Hanggang sa naging normal sa akin yung panonood ng pornography, yung sexual immorality. And nawala na sa heart ko yung fire para lumaban at ma-overcome yung ganong klase ng kasalanan. I know this is very important, God, kaya may mga distractions sa paligid. But right now, in the name of Jesus, by the blood of Jesus, cover this place. And I cast out all the distractions. Lord, please help me. In Jesus' name, help me. It's a years of battle and sobrang hirap. Ako yung Christian na namumuhay sa kasalanan, compromising. Sobrang hirap. Ginawa ko na lahat. Not until na-corner ako ni God. And at that time, I was crying to God kasi pinagsisisihan ko lahat. Pinagsisisihan ko yung mga kasalanan ko before. Kasi na-realize ko dahil lang sa lust na umiral, hindi ko inayos. Nakasira ako ng relationship. Dahil sa lust, hindi ako naging productive. At hanggang nalayo ko sa landas. Nagsimula lahat sa lust. Pag-enter sa maling relasyon na wala sa tamang panahon. Napabayaan ko yung pag-aaral ko and especially yung career ko. And nag-suffer ako doon. Nagsuffer ako sa kasalanan and sa consequence ng kasalanan. Kasi habang pinagdadaanan ko yung consequence, hinaharap ko pa rin yung battle na yun. And sobrang hirap. And at the same time, sobrang tindi ng guilt and pagsisisi sa heart ko. Kahit na yung kasalanan ko na yun, ilang years na yung nakakalipas. And I'm crying to God. And I said, God, please help me. Pagod na po ako. Sising na ako sa mga kasalanan ko. And God, please, patawarin mo ako. I was so desperate that time. I was so down. And ang dumi-dumi ko, ang dumi ng tingin ko sa sarili ko. And hiyang-hiya ako. Hindi ko nga alam kung may tatanggap pa sa akin after all. And I was praying to God na God, please help me. Give me another chance and another reason. And while I'm praying to God, pinakita sa akin ni God yung epekto ng kasalanan. Dahil sa lust, maraming nasisirang pamilya. Dahil sa lust, maraming nasisira ang future. Dahil sa lust, maraming nabibiktima ng rape. Dahil sa lust, maraming nahuhulog sa prostitution. Dahil sa lust, maraming nadadapuan ng iba't ibang sakit. And dahil sa lust,
Maraming tao ang naligaw ang landas, especially yung mga kabataan. And habang binibigay sa akin ni Lord yung message na to, para akong nakakakita ng visions. And after that, I thank God for waking me up. And simula nung nag-stand ako, and I said to God na magpapagamit na ako, willing na akong bumalik sa Kanya, and gusto kong mag-lead ng mga kabataan na may same na pinagdaanan sa akin, same ng struggle. And sa una, hindi madali. Nasa journey na ako ng pag-iwas, pero hindi ko pa pala naaalis yung mga possible access sa life ko na pwedeng mag-trigger sa sexual lust ko. So, ang tendency, bumagsak ulit ako. Okay na sana, nasa journey na ako, nag-aayos na ako, pero na-tempt ulit ako, and then nanood ulit ako, ginawa ko ulit yung mga bagay na hindi na dapat gawin. Sobrang hirap, yes. Nalalabanan ko, oo. Isang linggo, kalahating buwan, pero babalik ulit ako. Yes, paisa-isa na lang, pero still kasalanan pa rin yun eh. Sobrang tindi ng temptation, talagang nagle-level up. Sobrang tindi ng struggle ko, and mas lumala yung guilt sa puso ko kasi naglilid na ako ng tao eh, nagsisimula na ako. And then nawalan ako ng fire sa heart ko na lumaban. Sumuko ulit ako, and then bumalik ulit ako sa ganung klase ng gawain. So ang nangyari, tinanggal sa akin ni Lord yung mga taong nililid ko, and nakasakit ulit ako ng ibang tao. Dumating kasi sa point na yung mga babae sa church pinopormahan ko, pero hindi pala yun love, kundi lust. Sobrang hiyang-hiya ako kasi may reputation ako as leader eh. And alam ng tao na nagde-disciple ako. May mga disciples ako. Pero lahat ng yun tinanggal sa akin ng Lord, pati yung ministry ko sa worship team and children ministry. And sobrang tindi nung guilt sa puso ko. Imagine, nagsimula lang sa simpleng lust na pinabayaan ko, ang dami niyang sinira sa akin. And habang hinaharap ko yung consequence na yun, nagseryoso na ako kay Lord. Nagpadisiplina ako and nagpaayos ako. And I called to God again and I said, Lord God, sorry. Let me try again, but this time, I will try with you. And bumalik ako sa pagde-devotion. Nagpa-disciple ako, nakinig muna ako, at sumunod ako sa bago kong leader. And sa devotion ko, yung message sa akin ni God is about holiness kasi yung devotion ko nasa Book of Exodus ako that time. And pinakita ulit sa akin ni God yung parang vision na sinasabi ko kanina tungkol sa lost generation. And then binalik sa akin ni God yung fire sa heart ko to fight for purity. And so, here I am again. Lumalakad na ulit at nagpapaayos pero hindi madali. May mga challenge pa rin, syempre. Mas tumindi yung mga temptation, as in nagle-level up talaga. And it's so hard, but still nilalabanan ko. Hindi ako nagpapatukso. And sa sobrang hirap, may nangyayari sa katawan ko na kakaiba. Every time na magre-resist ako. May mga point din na kahit sa panaginip ko, inaatake ako ng sexual lust. And it's so hard. And so many times na gusto ko nang bumagsak pero nilalabanan ko. And I pray to God na bigyan ako ng strength kasi anytime pwede akong bumigay. Until one time I prayed to God and I said, God, pwede bang palakasin mo pa ako? Or pwede ba bigyan mo ko ng another reason para mas lumaban ako at mas ma-overcome ko to? Talagang kinukulit ko ng matindi si Lord kahit na nagbabattle din ako ng matindi sa sexual lust. Kasi gusto ko talagang ma-overcome. Until pinarealize sa akin ni God yung generational curse ng spirit of lust. Na halos karamihan ng tao ngayon nakukulong sa curse ng spirit of lust. People are getting lost and they need a savior. They need Jesus. And sino mag-share sa kanila? Ako. Tayo, ikaw. Tayo ng mga niligtas lang din ng Diyos. Guys, they need us. And ito yung ayaw ni Satan na gawin natin. Habang ngayon nga na ginagawa ko tong video na to, sobrang daming distraction, sobrang daming maingay sa paligid. And nagpapatuloy pa rin ako. As in, sobrang daming distraction sa paligid ko, maririnig nyo ang daming maingay. Paulit-ulit na ako kanina, nakadaming take na ako. Ito yung something na ayaw ni Satan na gawin natin. With the blood of Jesus, I command you to get out here in this place. And yeah, balik tayo. Ito yung ayaw ni Satan na gagawin natin, yung i-share natin sa tao kung paano makawala sa sumpa. And nung pinakita sa akin ni God to, sinabi ko ulit, God, this time, magsiseryoso na ako. Mag-aayos na ako. Nung time na pinakita sa akin ni God yung generational curse na yon, simpleng lust, pero doon nag-uugat yung galaw ni Satan. Biglang hindi ko ma-explain at hindi galing sa akin, kundi galing sa Holy Spirit. Biglang nag-alab yung fire sa heart ko na mas labanan yung ganitong klase ng temptation and mag-lead ng ibang kabataan. And so I walk again sa journey na kung saan pinupursu ko yung purity. And of course, may mga battle pa rin and sobrang hirap. As in, pahirap ng pahirap yung mga temptations. Ginugulo kahit sa panaginip ko. Iniisip ko nga kung kailangan bang ma-deliverance ako. Sinurrender ko kay Lord lahat. And patindi ng patindi yung mga temptation sa paligid ko. Pero inisip ko, akala ko,
yung reason na binigay sa akin ni God to fight back, which is yung yung generational curse, akala ko yun na yun. Pero share ko na lang din, dagdag ko na, hindi pa pala yun. Kumbaga, may dinagdag si Lord na another reason for me para mas mag-stand at mas lumaban. Kumbaga, may pahabol si God sa akin. Kasi inimpress sa akin ni God itong woman na to. Hindi siya ordinaryong babae. She is a real woman of God. And unang pinakita siya sa akin ni God, hindi ko muna pinansin. Kasi nasanay na ako na hindi pumansin or hindi tumingin or hindi makipag-close sa mga babae kasi kilala ko yung sarili ko eh. Doon nagsisimula yung lust. So nung nakita ko siya, hinayaan ko lang. Pero time to time, habang nagbabattle ako sa lust, habang patindi ng patindi yung temptation, palagi rin siyang ini-impress sa akin ni God. And syempre noong una, hindi ko rin alam kung si Lord ba talaga yung nag-i-impress sa akin noon. And so I pray, Lord, anong meron? Kasi baka mamaya another level of temptation na naman ito eh. So dumating yung time, inopen ko siya sa leader ko. Dati kasi kapag may mga ganito or may popormahan ako, hindi ko sinasabi sa leader ko eh, yung mga nauna kong leader, nililihim ko. But this time, since nagpapadiscipline ako, sinabi ko sa kanya. Sabi ko sa leader ko, kuya, parang may ini-impress sa akin si Lord. Pero hindi ko pinopormahan yung babae. I mean, hindi nga kami nag-uusap eh. Kumbaga, gusto ko lang magpag-guide. Gusto ko nang may nagbabantay din sa akin. And kung poporma ako, matagal pa, hindi pa ngayon. So, inopen ko sa leader ko yun. And pagkatapos ko siyang i-open sa leader ko, sabi sa akin ng leader ko, nako bro, kung ganyang kataas na kalibre ng babae yung nakikita mo, kailangan mong magpa-disciple ng matindi. And yeah, totoo kasi grabe talaga yung spiritual maturity ng babae na to. And naiintindihan ko na unti-unti pala akong nire-restore ni God. Kumbaga kailangan mag-ayos na ako kasi 25 na ako eh. I mean, malapit na ako sa age na kung saan naghahanap na dapat ako ng partner. And inimpress sa akin ni God yung ganitong example ng babae na ito yung gusto niyang ibigay sa akin kung patuloy akong lalakad sa purity. But I'm not saying na siya na yung para sa akin ha. Kaya nga sinabi kong ini-impress eh. So ibig sabihin, sinasample siya sa akin ni God. Kumbaga, pinakita siya sa akin ni God para may nilulok akong ideal na woman. And yeah, yun yung ideal ko, nakikita ko nga sa kanya yun. Pero hindi ko sure kung siya pa, okay? Kumbaga, hindi pa ganon kalalim yung basta hindi ko ma-explain pero wala pa ako sa punto na paporma na or manliligaw na or wala as in wala pa. Inimpress pa lang sa akin, binibuild pa lang ako ni Lord, nire-restore pa lang ako ni Lord. So it's like nagpakita sa akin si God ng good example para maging good example din ako sa next generation. Kaya ang prayer ko, Lord, kung ganitong kataas na kalibre ng babae yung ibibigay mo sa akin ngayon pa lang, ipaglalaban ko yung purity ko and paghahandaan ko na rin to. So mas nagkaroon ako ng fire sa heart ko na ma-overcome yung sexual lust. Because this kind of woman does not deserve a man na driven pa rin ng lust. And this generation, they deserve a man, a leader, a conqueror, an overcomer. They deserve a man who serve God faithfully. And so I have enough reason to fight back. And now, ini-enjoy ko yung pag-walk ko sa purity. I'm a purity pursuer. And this is my story of how I overcame sexual lust and still battling. Tandaan natin, normal talaga yung mga temptations na yan. Normal na nagle-level up sila. Pero tandaan natin, mas matakot tayo kapag hindi na tayo tinutokso ng diablo. You know what I'm saying? So yeah, that's it. Comment down kung parehas kayo ng struggle katulad sa akin. If you are struggling with lust, sexual immorality, and such na related sa ganitong klase ng sin. So makakapagtulungan tayo. And gusto ko lang din sabihin that our body is a temple of the Holy Spirit. Hindi ito temple ng pornography and sexual immorality. So let's fight for our purity and for the next generation. A real man knows how to control himself.